Mariang mapalad, sa pananalig mong tapat, sa Diyos na tagapagligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang-alipin. At mula ngayon ay tatawaging mapalad ang lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa niya sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinaahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salit-saling lahi, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Minsan pumasok po ako sa isang coffee shop. Dalawa ho ang makikita mo roon. Dalawang uri daw ho ng tao ang pumapasok sa coffee shop. Una daw ho yung nag-aaral. Pangalawa ho daw yung mga magkakaibigan na magkakasama at nagkikita-kita. Lalo na ho sa panahon ngayon, siguro hindi na ho masyadong madalas yung dumadalaw sa bahay. Ang ginagawa na lang ay nagkikita na lang sa ibang lugar. Pero yung kanilang pagkikita at madalas yung kanilang pagsasama ay nagdudulot ng kagalakan sa kanila. Ay minsan hindi natin mapipigil, no? Minsan may mga nasa coffee shop, no, o sa restaurant na punong-puno ng tawanan at kwentuhan. At hindi ba laging gano'n naman? Kahit may dadalaw sa bahay mo, kung siya ay iyong kaibigan at hindi naman mangungutang sa iyo, ang inyong pag-uusap ay punong-puno ng kwentuhan. You share about life with each other. Siguro maganda rin sa atin bilang Kristiyano na sana sa ating mga pagdalaw, sa ating pagkikita sa mga tao malalapit sa atin, we also not only share our life,
But most importantly, we share our faith. Ba? At yun po isang pinakamahalagang gawain ng bawat Kristiyano na ating ibahagi ang ating pananampalataya. Ating ikwento ang kwento ng ating debosyon at pagmamahal kay Jesus Nazareno. Kung paano niya tayo ginabayan. Kung paano niya tayo inakay, lalo na sa mga panahon na tayo ay tila'y bigat na sa ating problema. Kwento ng ating pananampalataya at pag-asa. Sa totoo lang, baka yung kausap mo, nawawalan na rin ng pag-asa, napanghihinaan na rin ng loob. Baka yung kwento mo ng paano ka bumangon, kung paano ka nagpatuloy sa paglakad, ay magbigay lakas ng loob din sa kanya. Sa isang nagkakasama, sa isang magkakaibigan na nagbibisita sa isa't isa, hindi nawawala ang sharing. Pagbabahagi ng kwento, pagbabahagi ng pananampalataya. Sa ating ebanghelyo, nung binisita ni Maria si Elizabeth, naging yugto iyon ng pagbabahagi ng mabuting balita sa bawat isa. Ipinahayag ni Elizabeth ang katauhan ni Maria. Sabi niya, mapalad ako, dinalaw ako ng ina ng aking Panginoon. Nagpahayag siya ng mabuting balita. At sa awit ni Maria na binasa natin, ikinuwento din niya ang kwento ng pananampalataya, ang kwento ng kanyang karanasan nung ang anghel ay magpakita sa kanya. Ay maganda rin ho sa atin bilang Kristiyano, minsan nahiya tayo Nahiya tayong ipahayag at ikwento yung pananampalataya natin. As gusto nating pagkwentuhan, ano ang latest chismis, ano ang latest na trending. Minsan nakakalungkot din ho. Kung pupunta ka rin sa mga restaurant o coffee shop, may mga nakikitang mga magkakaibigan. Minsan nalulungkot din ho ako. Nakita nga kayo, pero ang mga mata naman, hindi naman nakaharap sa isa't isa. Nakatingin sa cellphone at mga nakayuko. Minsan gusto ko nilang sabihin, nagpunta pa kayo rito, magsa-cellphone lang din pala. Sana nasa bahay na lang sila, nag-chat na lang sila. Pero sana yung pagkikita at pagbisita natin sa bawat isa, lalo na sa mga mahal sa buhay, ay maging yugto lagi ng pagbabahagi ng kwento ng ating buhay. At higit sa lahat, ang kwento ng ating pananampalataya. Siguro yun yung una. Simulan sa kwento. Pangalawa din po na isang magandang nadudulot ng pagbibisita ay kagalakan sa binibisita. Naalala ko nung ako'y sa ospital dati, 3 araw na ako, wala akong bumibisita sa akin at lungkot na ho ako. I felt I was alone. Pero nung may bumisita ho sa akin, ito yung nagbigay sa akin ng kagalakan. Akala ko nakalimutan na ako. Nung may bumisita sa akin, naramdaman ko yung kagalakan. Yung kasiyahan na may makita kang ibang tao maliban sa nurse. Na ang gagawin lang ay injectionan ka o kukunan ka ng BP. I felt that visit as a visit of hope. Nagkaroon ako ng pag-asa para gumaling. At yung pagdalaw ng isang taong yon, at mga taong yon ay nagbigay din sa akin ng lakas ng loob na kahit nakaratay sa banig ng karamdaman, ay kayang labanan. Kaya maganda minsan sa pagdalaw din natin. Ang pagdalaw sana natin ay magbigay kagalakan sa bawat isa. Ang presensya mo ay magbigay kagalakan
sa iyong mga dinadalaw. Hindi ka nagdadala ng perwisyo sa iyong pagdalaw. Ang dala mo ay kagalakan. Kagalakan dahil naalala mo sila. Kagalakan dahil nais mong maging present sa kanilang buhay. Maganda rin po sa atin bilang Kristiyano. Baka may kamag-anak ka pa na matagal mo nang hindi nabibisita. Lalo na kung dito lang din sa Maynila. Matagal na kayong hindi nakikita. Baka yung magulang mo nakatira ka sa ibang lugar at nakabukod ka na. At matagal mo nang hindi nadadalaw ang magulang mo. Totoo lang, ang presensya mo ang nagbibigay kagalakan din sa kanila. Dahil naiisip nila na hindi mo sila nalilimutan. Maganda rin sa panahon din ngayon, sa mga taong ang pakiramdam ay nag-iisa na lamang sila. Sana yung presensya din natin bilang Kristiyano ang magdala ng kagalakan sa kanila. Yung pagsabi lang natin at yung presensya natin na nagbibigay kahulugan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay mo. Hindi ka nag-iisa sa pagdurusa mo. Kasama mo ang sambayanan. Kasama mo kami. Ganun ang nais ibigay at mensaheng ipaiwatig ng ating mga pagdalaw. Kasama mo kami. Hindi kami nakakalimot sa iyo. Narito kami. Si Elizabeth sa ating ebanghelyo ay matanda na nung siya ay nagdalang tao. Senior citizen na nga kung tawagin. Kumbaga yung lola mo, nabuntis pa. At para sa kanya, kay Elizabeth, ito'y nagbigay karangalan at kagalakan sa kanya. Dahil sila ay biniyayaan din ng isang anak. Pero alam din ng siguro mga nanay yan na hindi madali ang pagbubuntis. Hindi madali lalo na kung medyo may tatandaan na. At ang presensya ni Maria, hindi lamang nagbigay kagalakan, kundi nagbigay ng tulong kay Elizabeth. Kung sa katapusan ng ebanghelyo natin, si Maria ay tumira kay Elizabeth ng 3 buwan pa. At ilang buwan si Elizabeth sa kanyang pagdadalang tao nung nagpakita ang anghel kay Maria. 6 months pregnant na si Elizabeth. So, dudamat na lang ho. So, 3 buwan na natili si Maria, tinulungan, inakay, pinaglingkuran. Sa panahon ng hirap, sa panahon na kailangan niya ng tulong, si Maria ang sumama sa kanya. Sana sa atin bilang Kristiyano, ang ating mga pagkikita sa iba, ang ating pagbisita, magdala ng kwento ng mabuting balita, magdala ng kwento ng kagalakan ng ating presensya at paglilingkod. Siguro magandang ang imbitasyon sa atin bilang Kristiyano ngayon. Paano tayo maglilingkod sa bawat isa? Paano tayo magbabahagi ng mabuting balita sa bawat isa? At higit sa lahat, sa ating mga pupuntahan at dadalawin, magbigay kagalakan sa kanila. Amen.